Sobrang aga ko nga nagising ngayon at hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil maaga rin ako natulog, kaya siguro maaga din ako nagising. Ayaw kong sanayin yung sarili ko na matulog ulit. Kaya bumangon na ako at lumabas na ako ng kwarto para isipin kung ano yung mga gagawin ko. Paglabas ko ng kwarto ay literal na madilim pa ang loob ng boarding house. Literal na madaling araw pa talaga mga guys. At paglabas ko ay ngayon ko na lang ulit nakita at nasilayan yung ganitong klase ng umaga mga guys. Kaya naisipan ko na lumabas na lang muna at bumili sa tindahan ng mga kailangan ko ngayong araw na to. Hindi ko rin talaga alam kung anong meron, ba't ako nagising ng ganito kaaga mga tropa. Pero okay na rin yun kaysa sa gumising ka ng alas 10, diba? Sa lahat nga ng buwan ng pagtira ko dito sa Pangasinan ay ngayon ko lang nasilayan yung ganitong klase ng umaga dito mga tropa. Litrato mo lang kasi lagi kong tinitingnan tuwing umaga. Ay grabe na ba dyan? Pagdating ko nga dito sa tindahan ay bibili na ako ng kailangan ko. Syempre, bigas na pang isang linggo. At of course, di mawawala ang kape na magpapagising sa buong maghapon ko. Pagdating ko sa bahay ay nilapag ko muna yung lamesa sa bigas. Nagpainit na rin tayo dyan ng tubig para makahigop na rin tayo ng mainit na kape. At habang nagpapainit nga tayo dyan ay kinuha na natin itong mahiwagang kataon na lagayan natin ng bigas. 2.5 kilo nga palagay sa sakto na sa akin para sa isang linggo. Kahit medyo nabibitin tayo, ay kailangan pa rin talaga nating magtipid. At pagkatapos ay naglagay na rin tayo nitong tasa sa kape. At syempre dahil mainit na yung takuri sa tubig, ay ilalagay na natin yan dito sa ating tasa. Simpleng buhay lang kumbaga. Nagsaing na rin pala ako ng maaga para magawa pa natin yung ibang mga gawain mamaya. Sabi nga ng papa ko, wag mo nang ipagpabukas pa yung pwede mo namang gawin ngayon. Kaya nilagay ko na yung kalan sa kaldero at sinindihan ko na rin ng kasing init ng pagmamahal ko sa'yo. Grabe naman yon. At syempre habang naghihintay ng saing ay maghihigop-higop muna tayo ng kape natin dito. At syempre mag-good morning ako sa'yo sa chat. At kung meron akong magtatanong kung bakit matagal tayong hindi nakapag-vlog, madami lang talaga tayong inisip at mga problemang dumaan itong mga nakaraan. Kaya hindi tayo nakapag-vlog. Namiss ko na rin kasi talaga mag-edit tsaka magbasa ng mga comment nyo. Kaya ito, bumalik na ako sa pag-vlog ulit. Pagtingin ko nga sa labas ay medyo sumisikat na yung araw mga guys. At dahil lang naman itong mga tubigan natin ay lalagyan na lang muna natin to kasi wala pa naman tayong magawa. Ang sarap pala sa feeling na maaga kang gumising tapos nagagawa mo yung mga masisipag na bagay. Na kahit ako sa sarili ko hindi ko alam kung bakit ko to nagawa. Na kahit pagdating ko dito sa tindahan ay sakto pa lang na magbubukas pa lang tong tubigan dito. Kaya thank you talaga kay Lord na binigyan tayo niya ulit ng lakas at ng buhay. Dahil kung hindi rin dahil sa kanya, siguro malamang hindi na ako nagising ngayon. At dahil nga nagsaing na tayo ay magluluto na rin tayo nitong ulam natin na binili. Ito nga pala ay tinatawag na tuna nuggets. Ayan lang yung ingredients, skyflakes, century tuna at syempre isang itlog. Joke lang, wala talagang ganun. Invento ko lang yan mga guys. So ayan, dudurugin mo lang yung dalawa mong skyflakes at ilalagay mo lang yan sa isang lalagyan. Dalawang skyflakes sa isang century tuna ay okay na yun para makabuo ka na ng masarap na tuna nuggets. Pagkatapos ay isunod na natin tong century tuna na binili natin. Syempre pipiliin mo na din yung hot and spicy para naman medyo may anghang din yung lulutuin mo. Ilalagay mo lang siya dyan at pagkatapos ay hahaluin mo lang ng katulad ng ganyan mga guys. Pagkatapos mong ilagay yung itlog ay lagyan mo na rin ng magic sarap na siyang magpapasarap lang din sa luto natin. Lagyan mo na rin ng crispy fry at iba pang pangpalasa na pwede mong idagdag dito sa ating tuna nuggets. Haluin lang natin na maigi at mabuti yung mga ingredients na pinaghalo-halo natin dito sa ating tuna nuggets. At pagkatapos nun ay magpainit ka na ng kawali sa mantika mga lodi ko. Mainit na, sausaw mo dito sa breadcrumbs at ilagay mo na dun sa kumukulong mantika mga lodi. Makalipas ang 10 oras na pagluluto ay ayan na at pwede nang kainin itong luto natin. Kung makikita nyo naman sobrang sarap talaga niyan mga tropa. At di na ako nagpatumpik-tumpik pa at kumuha na ako ng kaldero dito sa kanin. Medyo kumalam na rin kasi yung sikmura natin sa niluto nating ulam at syempre meron pa rin tayong madami pang gagawin. And papa ketchup baka naman. Ito nga pala yung sauce natin mga tropa sa ating nilutong tuna nuggets. Mas masarap talaga kapag meron kang sausawan. And ayan mga tropa ko, kung makikita nyo ready na ang ating almusal for today's video. At syempre dito natin pipiliing kumain sa labas para pagmasda ng pagsikat ng araw at ang pagsisimula ng magandang laraw ng linggo mga tropa. At of course syempre baka di ka pa nakapollow at napapanood mo to, ano pang ginagawa mo at ipollow mo na yan. At maraming salamat sa panonood mga tropa. Hanggang dito na lang. Bye bye!